Ito yung mga pagdadaanan ninyo. Kung pupuntahan nyo rin tong pinakapakay natin dito. Grabe, ang lakas ng agos. Isang maling galaw lang, hulog tayo. Hawak tayo dito sa baging. Grabe. Kailangan natin mag-ingat dahil isang maling galaw lang, mahuhulog tayo dito. Handa na ba ulit kayo sa isang nag-uumapaw na adventure? Dahil ipapakita ko sa inyo yung mga bagay o lugar sa Palawan na marahil hindi nyo pa nakikita. Lalagay natin sa pinabagang apoy itong nilagyan ng gata at ng malakit na bigas sa loob ng buho. Isasandal lang pala ito. Medyo mainit. Ngayon lalagay yan at doon na magsisimula yung 4 hanggang 5 oras na pagluluto. Ang saya sa pakiramdam, yung taga rito ako tapos hindi ko po alam na mayroon palang nakatagong falls dito. So ngayon, nakita ko na rin po. Akalain nyo nga naman, malayo-layo pa yung lalakbayin natin para makumpleto yung 34 na marker na yon. Dahil hindi lang po ito basta-basta marker, dahil ito po yung nagpapaalala sa ika-500 anibersaryo ng unang paglibot ng tao sa mundo. Ihandaan nyo na yung mga sarili ninyo dahil gagalugarin natin ang mga liblib na lugar upang magatid ng mga kakaibang adventure mula Brooks Point hanggang sa may Batara sa Palawan. Pagka tinignan nyo po sa mapa, sa Google Maps, or kahit anumang online maps, itong Buliluyan Port nasa pinaka-southernmost tip ng mainland Palawan. Ito na po yung pinakadulot. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay pinakita ko sa inyo yung ating ginawang paglalakbay mula po doon sa may Puerto Princesa City, Palawan, doon sa may Napsan Beach, at pinagdaanan natin yung mga magagandang kalsada, yung Coconut Road, yung mga beach, hanggang narating natin yung Quezon, Palawan, at doon ay pinasyalan natin at nag-explore tayo sa siyam na kuweba ng Tabon Cave Complex. At hindi lang dyan, dahil nag-island hopping din tayo sa mga sikat na island dun sa may Quezon, Palawan. At ngayon naman po, dito po tayo magsisimulang magmotor sa mismong bayan ng Brooks Point, Palawan. Dito na po tayo magsisimula magmotor dahil itong mismong bayan ng Brooks Point, ito yung isa sa mga bayan na hindi natin nagawa ng video nung huling pagbisita natin dito. Ito, may makikita kayo. Welcome to Brooks Point, Palawan. At mula po dito, marami tayong mga pupuntahang mga tourist spot at halos magro-road trip lang po ulit tayo. At katulad nung nakarang episode, kung ano yung mga madadaanan nating lugar, yung malalaman nating kwento, ay wala po tayong alam. Wala pong plano itong episode na to, puro road trip lamang. At para po umpisahan natin itong ating masayang paglalakbay mula po dito sa may Brooks Point, Palawan, ano pang hinihintay natin? Let's go! Ang sarap sa pakiramdam na muli tayong makakapagmotor dito sa may parte ng Palawan. At ito po kasi yung lugar na hindi ko nagawa ng maayos na video, itong Brooks Point. Kaya sisikapin nating makagawa ng kahit kaunti or kahit makapag road trip man lamang tayo dito sa kanilang bayan. In 2 kilometers ay kakanan po tayo. Meron ako nakitang spot pero wala akong idea kung ano yun. Ito, mukhang mapuputol na yung kalsada. Ito, mga loose gravel na po itong pinagdadaanan natin. Wala tayong idea kung ano po yung gumagalaw yung motor Wala po tayong idea sa mga makikita natin dito. Nakita lamang po natin, tapos ito, pupuntahan natin
On the spot natin, titignan. Ganito naman po tayo madalas sa ginagawa natin pag-explore, paikot ng buong Pilipinas. Pero kapag mga ganitong mga kalsada, sigurado ako, yung mga liblib, yung mga slogan na tinatawag na difficult roads leads to a beautiful destination. In 400 meters, arrival na tayo or arriving na tayo. Ito nga lang yung itsura ng pagdadaanan. Ano to? Tama pa ba to? May arkong maliit kaso yan. Hindi naman dito entrance. Tara, pasukin natin to. Tingnan nyo yung pinagdadaanan natin, oh. Hanggat kaya ng motor natin, papasok po tayo. Tingnan natin dito. Mukhang nandito na ata. Mukhang ito na ata yun. Ngayon tara, tingnan natin kung ano yung nandito. Kasi wala po tayong idea kung nasan man tayo ngayon naroroon. Malapit lamang po yung pinagparkingan natin at meron lamang tayong titignan dito. At nandito tayo sa may Barangay Mainit at ito yung tinatawag nilang Mainit Falls and Hot Spring. Ito po yung yung liguan dito sa Barangay Mainit. Tatawag nilang hot spring. Marami naliligo dati dito eh. Kasi maganda nga. Yun nga lang, dinaanan nga ng baha. Kaya wala na, nasira yung mga liguan na ito. Ang entrance dito dati, parang 35 lang ang ko dito dati. Pag naliligo kami dito dati. Pero pag mga taga Barangay po Mainit, libre po ito dito sa amin. Dati maganda dito dati na dinadayo, wala na ngayon. Dati yan, maganda yan. May tubig dyan. Ito dati dito, hinarangan yan dito. May pa yan dati. Liguan pa ito dito. Pag nalalabigan ka lang, pasok ka lang dito. Oh, balik ka naman doon pagka nainitan, doon ka naman. Ngayon na pag-alaman natin na itong mismong lugar na kinatatayuan natin dati pong dinarayo, pero dahil nga sa mga nagdaang malalakas na bagyo, malalakas na ulan, prone po ito sa ragasan ng tubig dahil ito may mga batis dito at dahil malakas po yung ulan, malakas din po yung ragasan ng tubig. Pero bakas pa rin po dito. Ito, tignan nyo yung tubig. Mainit po yung tubig. Ayan. Mainit yung tubig, ha. Konting linis lamang po ito at naniniwala ako kapag ka naayos at nalinis yung mga pools dito, hindi rin talaga makikakailan na mainit po yung tubig hanggang dun. Yan, mamimili kayo. May malaki, may maliit, may pangbata, tapos may mainit hanggang sa pinakamainit na tubig. At kung sakaling mainitan naman kayo sa tubig, pwede naman kayong maglublob dito. Batis po agad, batis agad. At kung sakaling malamigan kayo sa tubig na dumadaloy sa batis, pwede na naman kayong maglublob dito sa may hot spring. Konting linis lang ito. At dahil napag-alaman po natin na di kalayuan sa mismong hot spring pools, wala lang ata 2 minuto, buti na lamang talaga. Tignan nyo to, meron tayong natagpuang talon. Hindi man lang nag-init yung mga paglalakad natin dahil napakalapit lamang ng falls. Mula dito ay ito na agad. Ito naman yung tinatawag na Mainit Falls. Kita nyo naman siguro kung gaano kaganda at kung gaano kalinis yung tubig na bumabagsak. Maliit lamang po yung talon at yung magandang balita, hindi po siya malalim at hanggang bewang lamang daw po yung lalim.
At meron pa nga daw mataas na falls doon sa may unahan, pero dito lamang tayo magfo-focus dahil dito pa lamang po sa mismong kinalalagyan natin, solve na po tayo. Naniniwala din po ako na kapag nalinis po yung mga hot spring pools doon sa may unahan lamang, kapag naligo po kayo dito sa napakagandang mainit falls, malamig po yung tubig at pwede kayong rumekta doon sa mainit na hot spring. Ang galing, no? Merong hot spring at yung may mainit falls na tinatawag nila. Kaya nung pagpasok natin dito sa Barangay Mainit, may slogan silang nakalagay, where the hot spring meets the falls. Dahil merong falls at merong hot spring po sa mismong kinalalagyan natin. Kahit sino naman siguro kapag nakita nyo itong falls na nasa ating likuran, mapapatampisaw na po. Hindi po siya malalim, hanggang bewang lamang po. At yung pinakamagandang balita dito, wala po kayong babayaran kahit piso dahil kahit yung cottages at yung pagpunta dito kahit maligo, wala po kayong babayaran. Libre pa po, kaya sa mga nakakapanood nito at gusto nyo rin makita at ma-experience yung mainit falls pero malamig po yung tubig at merong may hot spring sa may unahan, nandito lamang po yan sa mismong Barangay Mainit, Brooks Point, Palawan. Pagkatapos natin dun sa mismong Mainit Falls and Hot Spring, akalain nyo nga naman na dito pala sa mismong lugar na rin, di kalayuan sa mismong falls na yon, nandito yung isa sa mga hinahanap natin dito sa Palawan. Medyo liblib nga lang to, itinuro lang sa atin kung saan yung daanan, kaya pupuntahan natin ito. Kita nyo naman, kahit mag-isa lamang po tayo, safe naman po dito sa mismong kinalalagyan natin. At ito yung estado nila. Saan ba tayo nun? Nakalimutan ko na Basta daw may magandang may bahay, kakaliwa tayo. Ayan, loose gravel. Ito na yun. Dito. Loose gravel nga. Kakaliwa tayo dito. Ito yung itinuro nila. Kaliwa tayo sa may magandang bahay. Ito, paliblib na po ito. Nung nalaman ko na nandito yung isa sa mga pakay ko, kaya nandito tayo sa may Palawan, kahit ganito kaliblib, ayan, kita nyo naman, tayo lamang po yung nagmomotor, pupuntahan natin to. Nandito mga kapo, yung may trapal na blue. Ito. Nandito, nakita ko na. Ito na yun. Nandito na. Saktong-sakto. Ito na ata yun. Ngayon, malalaman natin kung paano ba talaga ginagawa yung pinakapakay natin. Ang unang kuko natin po yung buho. Pagkatapos, iayusin mo siya. Hindi po, iba yung kawayan. Ito na yung tawag nila na buho talaga. Yung kawayan kasi po, matataas yun. Pagkatapos linisin ni tatay itong buho, akala ko nung una kawayan, pero hindi pala. Iba siya. Ngayon lalagyan na po ng gata. Anong hindi dapat? Mas marami ba dapat po yung bigas o mas marami yung gata? Diba, puno na siya. Tapos yung gata niya, kailangan nakalampas sa bigas. Kasi parang sinaing din ba? Kasi kung hindi maraming yung gata niya, wala sir, matigas yan. Ano po yung dapat? Hindi dapat yung bigas nasa baba o dapat mas marami yung gata? Yung bigas na sa baba. Yung bigas na nasa baba. Okay, tignan nyo. Ayan, meron ng lamang gata. Ngayon medyo may kabigatan pala.
pagkatapos nilang isalansan yung gata at yung malagkit na bigas dun sa mismong buho, magpapasiga na po sila at pababagahin na po nila. At tatay, sa pagluluto po ng nilutlot, gaano po siya katagal? Mga 4 na oras po. 4 na oras. Hindi po biro yung pagluluto ng nilutlot at dahil medyo pahapon na po, posibleng abutan tayo ng paglubog ng araw. Para ma-experience mismo natin na tayo yung isa sa mga magluluto ng nilutlot, ilalagay natin sa pinabagang apoy itong nilagyan ng gata at ng malakit na bigas sa loob ng buho. Tara, isasandal lang pala ito. Tingnan nyo to, medyo mainit. Ngayon lalagay yan at doon na magsisimula yung 4 hanggang 5 oras na pagluluto. Gaano kadalas na iniikot-ikot yan? Laging iniikot yan kasi pag hindi mo laging iniikot, masusunog siya. Sa lahat ng linuluto na kakanin, ito ang pinakamahirap yung lutlot dahil 5 oras bago maluto at isa mainit. Hindi pa natin hinahawakan yung buho. Grabe, para tayong grabe tayo. Paano pa kaya paano pa kaya kapag teka lang, ilagay natin. Paano pa kaya kapag hahawakan mo na at iikot-ikutin? Grabe, parang ako mismo yung pinapakuluan. Doon pa lamang sa may Quezon, Palawan, Areco. Subukan natin iikot. Uy, mainit. Mainit talaga. Doon pa lamang sa may Quezon, Palawan, nung narinig ko na yung salitang nilutlot, hindi na ako mapakali na gusto kong mahanap dahil itong mismong niluluto natin na nilutlot, ang gumagawa lang po mga nitibo, mga taga Palawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita tayo, ikot nga natin. Init. Grabe. Tapos, 4 hanggang 5 oras natin iikot-ikutin to. Aray ko. Kailangan pantay yung luto, hindi lang sa likod. Lahat ng sulok, ng bilog, dapat luto po. Pag naluto po yung mga nilutlot, gaano po siya katagal tumatagal? Halimbawa, sir, ngayon linuto yan. Kung hindi mo siya babalatan, maabot ng 5 araw. Kasi pag halimbawa, naluto na yan, pwede mong initin siya ulit. Paano siya iinitin? Hindi, magpaapoy ka ulit. At sa wakas, pagkatapos ng halos ilang oras na pagluluto, inabutan na po kami ng gabi ni Tatay Victorio at ito na po yung hinahanap natin. Sa wakas, nakapagluto at nalaman natin kung paano ginagawa yung nilutlot. Ito po bagong luto, kita nyo naman siguro yung proseso, ilang oras. Malagkit na bigas po yung ginagamit kapag yung buong nilutlot, ito po. Magkano isang ganito po? Yung ganito po kahabang nilutlot, magkano po? 80. Medyo mainit na. Ayan, bagong luto po, mainit po. Ngayon, babalatan po itong mismong nilutlot, babalatan yan. Tapos hihiwa-hiwain ng ganito kaliliit. At para po matikman natin, matagal na po nating hinahanap itong nilutlot dahil natibong Palawan lamang po yung gumagawa nito. Itikman natin. Malagkit na kanin po yung ginamit nila dito. Yan. Unang subo po para sa inyo. Yakin na siya. Kailangan pa siya biyakin. Ayun. Tingnan nyo siya, oh. Nalalasahan mo yung gata. Pero plain po talaga halos. Yung typical na malagkit na kanin. Tapos yung aroma, hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. Hindi ko alam kung aroma ba yun ng gata o yung aroma nung mismong buho. At dahil nilutuan po tayo ni Sir Hataw, yung nakita nating lokal dun sa may Mainit Falls, meron po tayong native na manok na adobo. Yan, ito po yung adobo. Unang subo po para sa inyo.
kapag pinaghalo yung adobong manok na native at yung nilutlot na kanin. Best combination po ito. First time ko pong nakakain ng nilutlot sa buong buhay ko. At dito po yan sa may bahay nila Tatay Victorio. 10 piso po yung isang ganito. Good morning mga kapo, pagpasensyahan nyo na po kung lumaktaw na po tayo ngayong umaga dahil inabutan na talaga tayo ng siyam-siyam kagabi. Pasado alas 9, mag-aalas 10 na rin ata yun ng umaga nung nakarating tayo o natapos tayo sa pagluluto ng nilutlot dito sa may Brooks Point, Palawan. Ngayon naman po, ipagpapatuloy na natin yung ating pag-i-explore dito pa rin sa Brooks Point at meron lang tayong sasadyain dito. Saglit lamang po ito. Pumasok tayo sa may, ayaw ko anong barangay na to. Teka lang, medyo loose gravel. Ano yun? Thank you. Pinauna na tayo. Ngayon, ito yung estado ng kalsadahan. Uy, loose gravel ha. Malalaki ang bato. I mean, mababa to. Siguro mga 1 kilometer na lang. Wala na pong 5 minutes po. Mararating na natin yun. Asa na yun? Uy, nandito na tayo sa may liblib. Liblib na to, boy. Ayan. Dalampasigan na. Paliblib na to ng paliblib. Tama ba tong pinupuntahan natin? Hanggat may daanan naman po, pupuntahan natin. Tingnan nyo yung pinagdadaanan natin, oh. Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it. Pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before, but you always stop at my door. Yeah, maybe we'll fight about it. Tingnan nyo itong pinagdadaanan natin dito. Buhangin to, boy. Ngayon, ito na, nakikita ko na mga kapo. Ngayon, subukan natin pumasok dito. Sana pwede. Pwede naman. Ayun, nakita ko na. Sa wakas, ito na yun. Bago ko po ipakita sa inyo yung pinakapakay natin dito sa mismong barangay Tagusao, tingnan nyo yung dagat nila dito. Napakasimple lamang po. Hindi man puti yung buhangin nila, pero mukhang pino. Tingnan nyo. At para po magkaroon kayo ng ideya kung ano itsura ng buhangin nila dito. Uy, grabe, pino din, boy. Ayan, oh. Hindi man puti, pero ramdam na ramdam. Ayan, tignan nyo. Parang binistay. Yung buhangin nila dito sa may barangay Tagusao, ito po yung klase. Grabe. Tignan nyo. Kita nyo naman siguro. Magmula dyan hanggang doon. Kapansin-pansin po na dito sa mismong barangay ng Tagusao, parang ang sarap po maligo. Tingnan nyo yung dagat, tingnan nyo yung mga bulubundukin ng Brooks Point, tapos nandito yung pinakapakay natin. Tara, ipapakita ko po sa inyo. Total, narito na rin po tayo sa mismong Brooks Point ulit. Napag-alaman po natin na dito sa mismong barangay ng Tagusao, makakakita tayo muli ng Quincentennial Marker.
Para po sa mga hindi nakakaalam, itong mismong nasa ating gilid na hawak-hawak yung tinatawag na quincentennial marker na makikita nyo sa buong Pilipinas. Narating ng ekspedisyon ang daungan ng Diguazam sa mapa ni Antonio Pigafetta at sa sakaw sa tala ni Francisco Albo. Tinatayang sitio Tagusao, Barong-Barong, Brooks Point, Palawan matapos silang itaboy sa unang pagdaong nito sa Palawan. Tinatayang Aborlan, Palawan. Dito nila nakilala si Bastian, mga ngalakal na maalam sa wikang Portuges mula sa Maluco. Nooy nakilalang pinagmulan ng mga Pampalasa. Bahagi ngayon ng Indonesia. Nilisan nila ito upang tumungo ng Brunei noong June 21, 1521. Akalain nyo nga naman na makakakita tayo muli ng isa sa mga quincentennial marker at kung hindi po ako nagkakamali ay halos 34 na piraso mga quincentennial marker yung makikita nyo paikot ng buong Pilipinas. Ito po yung isa sa mga magpapaalala o palatandaan kung saan dumaan yung Elcano Expedition. Napakarami po mga quincentennial marker po ang nakapalibot sa buong Pilipinas. At ito na po yung ating ikapitong quincentennial marker na nabisita natin. Malayo-layo pa yung lalakbayin natin para makumpleto yung 34 na marker na yon dahil hindi lang po ito basta-basta marker dahil ito po yung nagpapaalala o naggugunita sa ika-500 anibersaryo ng unang paglibot ng tao sa mundo. Ito po yan. Ito po yung Magallanes Elcano Expedition. Dumaan po sila dito at dito po yan sa mismong barangay ng Tagusao ngayon na parte po ng Brooks Point, Palawan. Pagkatapos nating puntahan ng mabilisan yung quincentennial marker doon sa may Tagusao, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmamotorsiklo. Bali, ito na po yung pinaka round ball ng Brooks Point, Palawan. Ayan, may Caltex. O, tignan nyo, may Jollibee 24/7. Pag diniretso natin yan, yan yung pinaka town proper ng Brooks Point. Ayan, may nakalagay Brooks Point, Coconut Capital of Palawan. Sige, rondahan natin yan, paikutan natin. Kasi pag diniretso natin yan, pinakabayan na yan. At kung sakaling napagod kayo, ayan, merong tourist rest area sa mismong round ball. At ayan yung sinasabi ko sa inyo, 24/7 na Jollibee. Tapos dito tayo. Dahil papunta po tayo ng Southern Palawan, pagdadaanan po natin ito. Kakanan tayo sa pinaka round ball galing ng Puerto Princesa. Tingnan nyo yung kalsada, diretsong diretso. At mula po dito ay magmomotor pa po tayo ng 15 minutes or kulang-kulang 8 kilometers papunta sa ating susunod na destinasyon. Pero tingnan nyo yung pinagdadaanan natin, tingnan nyo yung kalsada, diretsong diretso. At yung background natin puro luntian. Hanep, ang ganda ng kalsada nila dito. Ayan o, tig-3 lane. Hindi natin kailangan magmadali sa mga ganitong klaseng kalsada. Katulad ng lagi kong sinasabi, kapag nandito tayo sa probinsya at ganito yung kalsada, hindi natin kailangan magmadali. Tingnan nyo yung mga bulubundukin, tingnan nyo yung mga mountain range. At nandito sa may kaliwa natin yung Municipality of Brooks Point. Pero dediretso pa po tayo, tapos ayan, tingnan nyo yung mga bulubundukin dito. Ang sarap magmotor. Wala lang 10 minuto sa mismong round ball ng Brooks Point ay nandito tayo sa may barangay Uring-Uring. Ngayon, ito po yung gagawin natin. May hahanapin tayo dito.
Wala tayong idea kung saan yun matatagpuan, pero may landmark silang binigay sa atin. Kailangan natin mahanap yung Taclobo. Nandito daw sa may bandang kaliwa. Ngayon asan kaya yun? Teka. Ayun, ito, nakita ko na. Wala akong ibang Taclobo dito. Ngayon papasok tayo dito. Dito tayo. Ito yung Taclobo. Welcome to Barangay Uring-Uring. Meron tayong pinasok dito na maliit na kalsada. Saan kaya yun? Wala tayong idea kung saan yun. Medyo looban na pala to. Medyo paliblib na tayo ng paliblib. Ito. Ito ata yung sinasabi nila, yung may kulay. Ito yun, ito na. Meron ako nakikita dito. Mukhang ito na nga yun. Dito tayo. Akaliwa tayo dito. Sakto, ito na nga. Ngayon, may papakita ko sa inyo mga kapo. Auntie, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yung banig na to, ano po yung tawag ninyo? Tipo, salita po ng Jamamapon. Taga Cagayan po. Cagayan, di Tawi-Tawi. Ang isang banig po ay isang buwan po. Meron po kaming sariling sariling design po. Yung pag naghahabi na po kami, nasa 50 po kami gumagawa ng tipo. Dito po nila ilalagay sa weaving center. Dito po nidi-display. Auntie, kapag katulad nito, anong design yung pinakatatak ng Jamamapon? Ang tawag po sa amin ay sinabit. So yung ganung, halimbawa for example, ganito po kalaking tipo, magkano po ito? Nasa 800. Hindi man ito yung unang pagkakataon na makakita tayo ng mga ganitong klaseng banig o mat weaving. Nakakita na po tayo nito sa may Sulu. Ang tawag po nila dito ay baloy. Sa may Tawi-Tawi naman po ang tawag nila ay tepu. Pero dito po sa mismong Brooks Point, ang tawag po ng mga Jamamapon po dito ay tipo. So napansin nyo na medyo magkahawig at magkatunog po yung tepu at tipo. Auntie, saan nyo po madalas ginagamit itong tipo as bilang Jamamapon? Saan po ba madalas ginagamit po ito? Sa mga kasal po namin ng mga Jamamapon, tapos yung magdua. So madalas pwede rin siya maging praying mat kung hindi po ako nagkakamali, Auntie, no? Opo. Tapos yung may wedding, ano po ba tawag nyo sa Jamamapon yung wedding? Pagtiaon, kawin? Magkawin. Magkawin sa Jamamapon. So yung mga ganitong kalaki po, nasa magkano po, Auntie? 2.5. Pero lalagyan pa po ito ng parang lining, di ba? Sa gilid. O ito na po ito. Ayan na po. Meron din sila ditong iba't ibang klaseng disenyo, iba't ibang klaseng kulay, iba't ibang klaseng laki. Katulad niyang, ito yung tepu. Ito naman, Auntie, nasa magkano po ito? 2,000. 2,000. Ito naman po yung regular size ng tipo nila. Tingnan nyo, ang daming kulay, yung disenyo. Anong tawag sa disenyo na to, Auntie? Ano po, yung orang-orang po. Orang-orang. Orang-orang, ano ibig sabihin po nun? Yung kamaron. Ngayon, napag-alaman ko na yung pinaka-pagkakaiba ng baloy, sa tepo, ng tipo ng Jamamapon. Pag tinignan nyo ng malapitan, yung hibla ng pandan sobrang nipis at makintab po talaga. Ito, Auntie, magkano po ito? Pilasin? 4.5. 4.5. Tignan nyo. Tignan nyo yung design. Ayan, no? Kung interesado rin po kayong bumili ng mga ganitong klaseng craftsmanship na mga Jamamapon dito po sa may Brooks Point, Palawan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa mismong tourism office ng Brooks Point. Kayo na po yung mamimili at depende po sa size yung presyuhan. Pero worth it naman po yung babayaran nyo dahil labor of love po ito at hindi po basta-basta makagawa ng isang tipo dito sa may Brooks Point. Pagkatapos po nating puntahan kung saan yung pagawaan ng tipo or yung traditional mat weave
ng mga Java Mapon sa may Brooks Point, Palawan na ipagpapatuloy na po natin yung ating pagmomotorsiklo. Meron pa tayong mahigit 20 kilometro mula dito sa may Brooks Point, mga 20 to 30 minutes na pagmomotor pa, nandun na po tayo sa susunod na bayan. So pagkatapos po ng Brooks Point, doon sa may unahan ay Batarasa na po. At ito po yung itsura ng kanilang kalsadahan. Tingnan nyo, chill ride lamang po tayo, takbong 70 lang. Patulad ng lagi ko sinasabi, pagka ganito yung mga kalsada, hindi natin kailangan magmadali. Wala na po tayo sa pabilisan, kundi nasa pasarapan na po tayo ng biyahe. Tingnan nyo, ang ganda oh. Here is a brand new statement. Won't let you walk the pavement that leads to everything I am. You can't change me. I am unbreakable. Don't wanna be somebody else. It's time to take control. Hindi ko po mapigilan na hindi mapahinto sa mismong eksaktong kinalalagyan natin kung saan tayo nagpicture 2 years ago nung nagpunta tayo sa mismong parte ng Palawan. Nandito po sa ating kaliwa yung Brooks Point at dito sa may ating kanan ay papunta na po ng Batarasa. Pero meron tayo nadadaan ng akala mo talaga nasa expressway po tayo dahil tig 3 lanes po at libreng-libre po yung mga kalsadahan nila dito. Para sa akin lamang po itong mismong kinalalagyan natin, yung pinakamagandang spot kung saan pwede kayo magpa-picture. Ayan, libreng-libre. Tignan nyo naman yung nasa ating likuran habang nagmo-motor kayo o nagro-road trip kayo galing Brooks Point at papunta kayo ng Batarasa. Tignan nyo yung mga mountain range. Hindi ko lang po sigurado alam kung ano yung mga mountain range na nasa ating likuran. Paki-comment na lang po at para mailagay ko sa tamang description kung ano itong nasa ating likuran. Pero perfect spot po ito para mag-selfie, para muhinto at kung mapapadaan kayo ay posibleng hindi nyo mapansin itong mismong kinalalagyan natin dahil may mga palayan, napakatuwid na kalsada, tapos tingnan nyo yung bulubundukin sa ating likuran. Kakanan tayo dito. Malapit lamang po sa mismong pinaghintuan natin sa may Barangay Project G. Lomboy Road. Ito pa rin yung mga mountain range oh. Meron tayong pinasok na maliit na kalsada papasok. Ngayon may nakapagsabi sa akin dito na may falls daw. Ngayon total nandito na rin tayo at tinanong ko na rin sa mga lokal na sa dulo lang naman daw yon, hindi na ganun kahaba yung lalakarin. Puntahan na rin natin, total nandito na rin tayo. Sayang naman yung pagkakataon na nandito tayo, kaya nga po tayo nandito para mag-explore. Ngayon wala po ito sa plano. Malaman natin yan siguro mga 10 to 15 minutes, depende. Tara, samahan nyo ako. Bawal magtapon dito. Ano nakalagay? Bawal, basura mo, itapon mo. Bawal magtapon ng basura dito. May dam. May dam dito. At dahil napag-alaman po natin na dito sa mismong barangay sa Mariñana, parte pa rin po ng Brooks Point, Palawan, may malapit pong falls. At yung mga kasama natin, anong pangalan mo kuya? Kumel po. Si Kuya Kumel yung magiging tour guide natin. At ilang minutes po papunta sa mismong falls? 5 po. 5 minuto. Ito yung mga isa sa mga hindi nating inaasahan o wala po sa plano. Total, nandito na rin tayo. Tara, pupuntahan namin ni Kuya Kumel yung falls dito. Kailangan natin pagdaanan yung gilid ng ilog. Tara, tingnan nyo, pababa tayo ng ilog. Napag-alaman din natin na itong mismong parte ng paanan ng bundok, parte po ng Mount Mantalingahan. Ito po yung pinakamataas na bundok
dito sa probinsya ng Palawan. Ayan, pinagdadaan natin yung gilid ng ilog. Sakto na lamang talaga. Saktong-sakto. At nagubad tayo ng sapatos. Ayun, hindi natin ine-expect na kailangan pa nating tawirin itong ilog na to. Malaking bagay talaga na nagtanong muna tayo kung kailangan o kung mababasa man tayo. Abot na po hanggang tuhod natin yung tubig. Tapos nandito tayo sa gitna dadaan. Ito. Puro mababato na po. Wala tayong ibang paggagawa kundi kailangan natin pagdaanan itong mga malalaking tipak ng bato. Ang daming mga bato talaga. At dahil hindi tayo sanay na nakasandals lamang, pero wala tayong choice. Kasi kapag hindi tayo naghubad ng mga sapatos, nakita nyo yung mga pinagdaanan natin, may mga ilog. Partida hindi pa ganun ka tataas o lalim yung ilog na pinagdadaanan natin. Dito nga tayo. Aray ko. Ito yung mga pagdadaanan ninyo. Kung pupuntahan nyo rin tong pinakapakay natin dito. Grabe, ang lakas ng agos. Woo! Ayan, lagpas. Lagpas tuhod na po natin yung tubig. At madudulas po, buhay na bato. Yung kailangan natin pagdaanan dito. Grabe, up. Ang lakas ng agos, boy. Grabe. Woo! Kung iniisip nyo tapos na yung river crossing natin, dinaanan lang natin yung konting parte ng ilog, sa gilid po tayo dumaan, pero eto, sa mismong ilog na po talaga tayo dadaan. Ay, ang taas na. Hanggang hita na po natin yung tubig. Yan, dito tayo sa gilid dadaan. Kailangan natin itaas. Tingnan nyo naman yung pinagdadaanan natin. Ang taas na ng ilog. Ito. Hanggang bewang na po natin. At nandun sa may unahan, konting pihit na lang, pero kailangan natin itong pagdaanan. Ito, malalim na to, boy. Kailangan po natin talagang pagdaanan yung mga ganitong sitwasyon. Dahil maraming mga lugar sa Pilipinas, yung mga nakatago. At para makita mo muna yung paraiso, kailangan nyo munang paghihirapan. Katulad nitong ginagawa natin. Aakyat pa tayo doon. Patay tayo dito. Ito na yung pinakamahirap. Kasi ito na yung pinakamahirap na gagawin natin. Kailangan natin itong pagdaanan. At dadaan po tayo sa gilid pa rin. Patay tayo nito, boy. Tindi nito, boy. Isang maling galaw lang, hulog tayo. Hawak tayo dito sa baging. Grabe. Kailangan natin humawak sa baging, boy. Buti na lamang talaga't may mga baging. Aray ko. Diyos kong dulas. Kailangan natin mag-ingat dahil isang maling galaw lang, mahuhulog tayo dito. Kailangan talaga sure ball dito, boy. My God. Kailangan natin pagdaanan to. Ay, grabe. Tignan nyo, galing tayo dun. Nakita nyo naman yung pinagdaanan natin. Walang ibang daanan kung dito sa gilid ng bangin. Malalim po yung ilog na yan, pero tignan nyo to. Pambihira yung dinaanan natin. Sobrang laking bato. Pero ito na yun, approaching na tayo. Tignan nyo to, mga kaapo.
Papakita ko sa inyo. Ito na yung Tamlang Falls! Hello sir, welcome to Tamlang Falls, Brooks Point, Barangay Samariñana. Tinawag siyang Tamlang Falls kasi yung kahoy na tamlang na namumulaksak siya ng kulay puti at mabango po siya. Tapos sinahalo po sa sigarilyo. Hanggang ngayon may mga puno pa rin po ba dito ng Sa bundok po, Tamlang? meron pa po. Sa pinaka-Mount Mantalingahan po. Yung mga pupunta po dito, mga turista, magkano po yung entrance po dito? Ngayon sir, libre po kasi hindi pa kaano nakikilala. So gaano kalalim yan, yung nasa likuran natin? 10 di pa po. 10 di pa. Opo, sa paligid po na yan. So paano makapunta doon sa may unahan pa? Kailangan po magsisid po yan dyan. Paano pag hindi marunong lumangoy? Salbabida po. Sa amin kasi po, interior po eh. Pag nagkaparenta kami, 50 po. Sa taas po, pag hindi makulimlim, pag makulimlim po, bigla po siyang maangat kasi nagkabaha po. Kasi sir, dun sa taas, mayroon pa yung pusod po. Ang kwento ng pusod ng kanyan, tagos po sa dagat. Kahit gaano po kahirap yung daanan ng papunta ng falls, pero marami pa rin pong pupunta. Nakita nyo naman po siguro yung mga pinagdaanan natin mula doon sa mismong jump-off area, halos 4 na river crossing at meron pang isang technical space tayong pinagdaanan na kung saan baging na lamang po yung hinahawakan natin at isang maling galaw lamang natin pwede tayong mahulog sa bangin at malalim po yung tubig na pagbabagsakan. Pero kita nyo naman sa lahat ng hirap at kaba na pinagdaanan natin, narating natin sa hindi inaasahang pagkakataon itong waterfalls na hindi natin pinaplano. At ito yung tinatawag na Tamlang Falls. Ma'am, itatanong ko lamang po, ano yung pakiramdam na taga dito kayo at first time nyo po makapunta sa may Tamlang Falls? Noong una, sir, yung paakyat pa lang po, yung feeling mo parang hirap ka na. Pero pagdating mo dito, sir, makikita mo po talaga yung ganda ng falls. Ang saya sa pakiramdam, yung taga rito ako tapos hindi ko po alam na mayroon palang nakatagong falls dito. So ngayon, nakita ko na rin po, maganda po siya, malamig, fresh ang hangin, nakakatanggal po ng stress. Maniwala man po kayo o sa hindi, wala po sa plano itong mismong kinalalagyan natin. Kita nyo kung gaano kalinaw yung tubig. Puting-puti po yung ilog na nanggagaling doon sa may unahan at parang malapelikula po yung mga rock formation ng pinagdadaanan ng ilog doon sa may unahan. Alam mo, mala-avatar po yung ilog kung ihahantulad ko po. Pero ibang-iba po ito sa personal. Hindi ko ine-expect na ganito pala yung sinabi ng mga lokal na napagkwentuhan natin nung huminto tayo sa napakagandang kalsadahan dun sa may unahan. Pero sulit yung pagod, sulit yung kaba. Tingnan nyo, totoo nga naman talaga yung slogan. Totoo nga naman talaga yung katagang difficult roads leads to a beautiful destination. Ito po, isang sample na naman ng paraiso ang ating natagpuan. Kung pupuntahan nyo rin itong mismong kinalalagyan natin na tinatawag na Tamlang Falls, kailangan nyo magdoble o kaya kahit mag-triple ingat, lalong-lalo na sa mismong bangin dahil nagtagal na tayo ng tsinela, sobrang dulas. Pero dito, yung tubig na yan, pwede kayong maligo. Pinapakita ko lamang sa inyo na may mga tagong paraiso pa pala, lalong-lalo na dito sa may Brooks Point, Palawan, yung naghihintay lamang na madiskubre. At ito, yung ating natagpuan. Tignan nyo! Hindi pa po tayo tapos. Kung iniisip nyo tapos na yung adventure natin, ay nagkakamali po kayo. Mula doon sa mismong ilog ay nagmotor tayo ng 10 kilometers. Wala lang 10 minuto
dahil nandito na tayo. Nasa Batarasa, Palawan na po tayo. At dahil nandito na rin tayo, meron akong gustong puntahan. Mula dito, mga 1.8 kilometers yung layo sa ating susunod na destinasyon. Napakasimple lamang po nito. Simpleng-simple lang. Wala lang 10 minuto mula dun sa mismong falls na pinuntahan natin na tinawag na Tamlang Falls. Ito po. Tingnan nyo to. Grabe, ito na yun. Pwede kayang pumasok? Ito, pasok tayo. Tignan nyo yung Grand Mosque nila dito. Wow! Hindi na po tayo pumasok sa mismong Grand Mosque ng Batarasa. At ipapakita ko lamang po dahil malapit po sa mismong Grand Mosque dito ay nandito rin yung Batarasa Port. At napag-alaman po natin na dito yung lancha papuntang Mapun. Assalamualaikum. Ilang beses po yung sakayan schedule papuntang Mapun? Linggo-linggo, once a week o twice? Isang beses po, kung isang lansa. Pero halos mga dalawang araw may biyahe. Kada 2 araw. Ito Wednesday. Tapos ito Friday. Pagkatapos natin puntahan itong Batarasa Port, ayan, tingnan nyo yung Grand Mosque nila, oh. Ay magmomotor po tayo ng kulang-kulang 75 kilometers patungo sa pinakakatimugang parte ng Palawan. Kaya tara, medyo matagal-tagal pa yun at mahaba-haba pa yung magiging biyahe natin. Mga 2 hours po siguro. Let's go! Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nagpaspas tayo ng kaunti dahil sinasamantala po natin na maganda yung panahon. At nagmotor tayo ng mahigit 75 kilometers mula dun sa bayan ng Batarasa. Dinaanan lang po natin yung Barangay Rio Tuba, kung hindi ako nagkakamali, Barangay Rio Tuba, sakop ng Batarasa. Pagkalipas ng halos 1.5 oras, narating muli natin mga kapo. Sa wakas, ito na yung pinakadulong puerto dito sa may mainland Palawan. Nakikita nyo yan. Dito may papakita ko sa inyo. Kalipas ng halos 2 taon, muli po tayong nakabalik. Ito na yung Buliluyan Port. Pagkatapos po ng 75 kilometro mula po sa mismong bayan ng Batarasa, narating na po natin itong kinalalagyan natin
na tinatawag na Buliluyan Port. Medyo nagpaspas nga lang po tayo ng pagmamaneho. Mula po doon, kinuha natin ng mahigit 1 oras. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, sinamantala po natin na maganda yung sikat ng panahon. At mula po dito, kapag tinignan nyo po sa mapa, sa Google Maps, or kahit anumang online maps, itong Buliluyan Port nasa pinaka-southernmost tip ng mainland Palawan. Ito na po yung pinakadulo dahil yung nasa ating likuran, puro mga island tours na po yung mga pwede nyong gawin at sikat po ang Balabac sa mga island tour packages nila. At yung nakikita nyo na nasa ating likuran, yung sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard, BRP Cabra na naglalayag sa West Philippine Sea, na pumupunta sa Kalayaan. Pero tayo po, dito muna tayo sa mismong Buliluyan Port dahil marami po tayong mga pupuntahang mga isla na abangan nyo sa susunod na episode. Naway nagustuhan niyo po yung ating ginawang paglalakbay mula sa may Brooks Point, Palawan hanggang narating natin itong munisipalidad ng Batarasa. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga panibagong adventure dito sa YouTube. Of course, katulad pa rin ng dati, hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at tagong paraiso dito sa Palawan.